Ang ganda ng ginawa nilang decoration sa diyan sa munisipyo. Hindi pa nakabukas yung mga Christmas lights kasi syempre maaga pa. But tonight, pag uwi natin, try natin ma-videoan. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go. La 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 la. Pasko na naman guys. 13th month pay. Sa iba may 15th month bonus pa, no? Of course, syempre mga pinag-ipunan, mga pinaghandaan, yung mga pinigil-pigil, mga delayed gratification nyo pag Christmas or holiday season or bonus season, dyan naglalabasan lahat, no? For us riders, it's either new gear, new helmet, diba? For some, new motorcycle pa nga no? Sana all. No, yung mga nagmo-moto vlog or yung mga may hilig mag-record ng mga rides nila, yan ay napapaisip tayo na should I upgrade my action camera? So yan yung isasagutin natin sa vlog na to. Alright, hello guys, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Casual Riding TV, and I've been vlogging I've been motovlogging for as long as I can remember. I'm not too sure, but maybe 3 years, I think. Roughly 3 years. And yeah, I started motovlogging using GoPro. Yun yung unang-una kong camera. Tapos siniram ko lang din yun. I think it was Hero 5. And then hiniram ko lang yun sa kuya ko. Tapos nagkaroon tayo na Insta360 na X3. Kakalabas lang ng X3 ng mga time na yun. So yeah, if gusto nyo talaga malaman kung kailan ako nag-start mag-vlog, it's either you look dun sa channel ko kung kailan nag-start, or tignan nyo kung kailan lumabas yung Insta360 X3. So ayun, nag-switch tayo to Osmo Action 3, and that's when everything got serious. So dun tayo naging dire-diretso sa pag-create ng content, no, or sa pag-rides at pag-upload sa YouTube. Grabe, 6R, no? Nag-upgrade tayo to Action 4 nung lumabas si Action 5. Why? Kasi Action 4 is actually good enough already. It can shoot 4K up to 120 fps, rock steady, goods din, wireless capability. So pwede akong mag-connect ng wireless microphone na walang kahirap-hirap, unlike kay Action 3 na kailangan nakakabit pa yung parang receiver sa camera. So ayun yung mga reasons why we skip the Action 5 Pro. Plus of course mas mura na si Action 4 dahil nga may lumabas na panibagong camera. But in 2025 we now have the newest camera from DJI, which is yung Osmo Action 6. Super recent lang yan, I think last month lang na-release, no, or 2 months ago, not sure. And also the Insta360 Ace Pro 2. Yeah, I know that many of you guys are thinking if it's time to upgrade, or yeah, some of you guys are asking yourselves then kung para dun sa mga hindi pa nag-i-start na mag-motovlog and they wanna start now. You guys are asking which camera should you go for. Wala na si Iko.
Pwede na talagang bitawan eh, oh. Three solid reasons why upgrading your camera or buying your first ever action camera would actually make sense, no? Akala ko umabot ka na dun eh. So yeah, number one reason is low light or shooting in low light scenarios. So if you're like me na mahilig mag night ride, tapos nai-enjoy yung mga ilaw-ilaw sa paligid, yung city lights, upgrading your camera to Action 5 or Insta360 Ace Pro 2 would actually make sense. Kasi of course newer cameras have newer specs, ano ba? Equipment or components, ayun, newer components. So meaning mas maganda yung performance niya na compared to before. Kasya ka dyan. And ayun nga, si Action 6 meron siyang bigger sensor. Hindi ko sure kung ilan or kung ano specific na ano niya, na numbers, but i-caption na lang natin. But yeah, bigger sensor meaning mas nakakapag ano siya ng light coming from other sources like sa mga poste, mga ganyan, or ilaw galing sa mga kasalubong mong sasakyan. Mas maganda ang performance niya kapag low light scenario or kapag gabi. Tapos meron pa siyang tinatawag na super night mode, no? Tapos siya lang din yung kauna-unahang action camera na merong variable aperture. So nag-a-adjust yung aperture mo depending sa low light condition, no? Alright, so proceed tayo sa second reason, flexibility in video format. Square sensor niya. So pwede kang mag-record ng tawag dito, pwede kang mag-record ng hindi mo bine-vertical yung camera mo, unlike Action 3 and Action 4. Pero still kapag nag-edit ka, pwede mo pa rin siyang gawing vertical video or 9:16 para sa social media like TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts. So one recording, a lot of options. Si Insta360 dati pa yata merong ganun eh. Kailangan mo lang gamitin yung Insta360 app. And for the last reason, or yeah, third reason, well, nothing specific naman na. Of course, sabi ko nga, newer camera, newer equipments, newer components, yung mga ginamit, diba? So overall, mas magandang performance para sa camera na yun. So that would mean better stabilization, overall, much better performance than the previous version. But not all the time, diba? I mean, depende rin eh, kung may mga significant changes talaga. Hanap lang ako ng tatabihan dito. Okay ka na? Hindi ka na mag-i-stretch? Hindi ka na mag-i-stretch? O, ingat ka dyan ha, madilim dyan. Tsaka huwag kang overtake. Madulas yung gitna na ano eh, kaya mahirap kung nagmamadali ka tapos mag-overtake ka. Sige na. Bye bye. Pag message ka kagad kapag kapag nakarating ka na. Ingat ha. Alright, so tayo naman paspasan pa uwi. Oh my gosh. Oh.
Oh, hindi ko napansin yun ah. Kala ko, kala ko parang third lane. Oh man. Wah, grabe. So now let's move on to the next question. Why Action 6 and why Insta360 Ace Pro 2? Why Action 6? Well, better low light performance, variable aperture, yung square sensor niya, so yung flexibility niya when it comes to editing your videos, especially when you're a content creator na nagpo-post ka on your multiple social media accounts like Instagram, TikTok, or Facebook. Let's move to the second choice, which is yung Insta360 Ace Pro 2. So why would you... Kaya niya mag-shoot ng 8K up to 60 frames per second, but I will have to double check on this one. And then yeah, if ikaw yung type nung content creator or na vlogger na mahilig magsalita sa camera, yung ano niya, yung flip screen niya, napaka useful nun for you. So dun pa lang, kung ikaw yung type ng vlogger na ganito, ang pipili mo na agad is yung Ace Pro 2. That's an obvious choice. The Insta360 mobile app kasi yeah, it needs recognition kasi napakaganda ng mobile app ng Insta360. Na-try ko na siya before dun sa X3 ko, and halos lahat pwede mong gawin dun pa lang sa app. Pwede ka na mag-edit talaga. And meron din silang mga ano dun, yung mga AI na effect na pwede mong gamitin na sobrang angas na agad ng video mo. Ba't ba nandito ako sa gilid? There you go. Hindi ko alam kung ano nangyari. Buti tinignan ko. Nabago yung setting ng camera natin. So may makikita kayong inconsistency sa kulay kasi nga yung night mode ko naka manual yung ano, yung white balance. And parang napalitan yata siya kanina. May mga naka-save kasi na preset. So yeah, nag-stop over lang ako dito sa Clean Fuel. Nag-CR ako kanina. Let's ride out. Prosesyon. Anong meron? Viva la Immaculada Concepcion! Immaculate Conception. Okay. Narinig ko lang, sabi doon sa megaphone. Viva la Immaculada Concepcion, sabi. Viva la Immaculada Concepcion! I've been using the Osmo Action 4 for more than a year now, and yeah, for me it's still very very good. You know, nabibigay niya pa rin kung ano yung kailangan ko sa mga videos ko or sa content creation ko. And if starter ka pa lang, I would really recommend, you know, getting the Action 4 and then invest your remaining budget to, you know, to get a mic mini. No? For me, yun yung mas magandang option. Although of course, mas maganda talaga ang night shooting ni 5 Pro at ni Action 6. So yeah. Daan lang tayo dito sa SM, kunin natin yung pinapa-pick up ni Airmat. So doon na lang tayo nagpark. Ayokong magbayad ng parking. Saglit lang ako dito. Yeah, so let's end our vlog here, guys. Just leave in the comment section na nasa tingin nyo yung kukunin yung camera para sa inyo. Kung mag-upgrade kayo or mag-i-start kayo na motovlogging journey. Yeah, thank you for watching. And if you're new to my channel, please do like and subscribe. And yeah, ride safe and stay safe, guys. Diyan eh.